Magandang araw mga bata. Matapos niyong matutunan ng 4 na elemento ng Estado, tayo namang ako sa susunod na kabanata ng aralin. Ang pambansang pamahalaan. Isa sa mga elemento ng pagkabansa na natutuhan mo sa naunang kabanata ay ang pamahalaan. Sa kabanatang ito, matututuhan mo ang iba't ibang posisyong pinagluluklukan sa mga pinunong inihahalal ng mga tao. Mahalagang malaman mo ito upang makilala ang mga taong responsable sa pagpapatakbo ng pamahalaan at ng bayan. Sa ganitong paraan ay matuturuan kang maging matalino sa pagpili ng pinuno sa hinaharap. Bago ang lahat, atin munang tunguin ang layunin ng aralin. Sa araling ito, ikaw ay inaasahang nasisuri ang balangkas o estruktura ng pamahalaan ng Pilipinas. Na ipaliliwanag ang konsepto ng unitary presidential system. Nabibigyang linaw ang pagkakaiba ng pamahalaang lokal at pambansang pamahalaan. Naiisa-isa ang mga halal na posisyon sa pamahalaan. At nakasusulat ng isang liham para sa halal na opisyal hinggil sa mga serbisyong nais mong makitang mapalakas. Sa aralin din ito, matututuhan mo ang organisasyon at komposisyon ng pambansang pamahalaan at pamahalaang lokal. Bilang isang demokratikong bansa, ang mga mamamayang Pilipino ay may kapangyarihang pumili at maghalal ng Pangulo o Presidente sa bawat 6 na taon. Ang Pangulo o Presidente ang pinakamataas na opisyal ng pamahalaan. Inaasahan siya sa karamihan ng mga desisyong may kaugnayan sa pagpapatakbo patungo sa direksyon ng kaunlaran. Ang Pangulo ay naluluklok sa posisyon sa pamamagitan ng isang halalang idinaraos sa bawat 6 na taon. Ang Pangulo ang iisang kataas-taasang pinunong iniluluklok sa posisyon na siyang nagsisilbing parehong pinuno ng Estado at pinuno ng pamahalaan. Kaya tinatawag ang ating pamahalaan na unitary presidential system. Ang ating pamahalaan ay maaaring mahati sa 2 bahagi, ayon sa saklaw. Ang pambansang pamahalaan at ang pamahalaang lokal. Ang pambansang pamahalaan ay binubuo ng mga halal na posisyong may responsibilidad sa pagpapaunlad at pangangasiwa ng pamahalaan sa pangkalahatan o pambansang perspektibo. Samantalang ang pamahalaang lokal naman ay binubuo ng mga halal na posisyong ang saklaw ng responsibilidad ay nalilimitahan sa mga lokal na unit tulad ng mga lalawigan, lungsod, munisipalidad, at barangay. Atin pang palawakin ang talakayan sa pambansang pamahalaan. Gaya ng nasabi kanina, ang Pangulo ng Pilipinas sa pamamagitan ng boto ng mga mamamayan para sa terminong may habang 6 na taon. Maaari siyang manilbihan sa loob ng isang termino lamang. At hindi pinahihintulutang maihalal muli. Nagsisimula ang termino ng Pangulo sa hapon ng ika-30 araw ng Hunyo pagkatapos isagawa ang eleksyon. Kwalifikasyon. Ang mga kwalifikasyon para sa nagnanais maging Pangulo ng Pilipinas ay nakabalangkas sa Artikulo 7 Seksyon 2 ng Saligang Batas ng 1987. Ayon sa Saligang Batas, maaaring maging Pangulo ang isang tao kung maabot niya ang sumusunod na pamantayan. Mga kapangyarihan ng Pangulo. Ang sumusunod naman ay ang kapangyarihan ng Pangulo ayon sa batas. Damako naman tayo sa pangalawang Pangulo. Ang pangalawang Pangulo ng Pilipinas ay inihahalal sa pamamagitan ng pagboto ng mga mamamayan para sa terminong may 6 na taon at maaaring ihalal muli ng isa pang pagkakataon. Nagsisimula ang panunungkulan ng pangalawang Pangulo sa hapon ng ika-30 araw ng Hunyo pagkatapos isagawa ang halalan. Siya ang katuwang ng Pangulo sa panunungkulan. Ang kanyang kwalifikasyon ay kapareho ng sa Pangulo ayon sa Saligang Batas o Konstitusyon ng 1987. Ngayon nalaman mo na ang pamahalaan ng Pilipinas at paano ito nahati sa pambansang pamahalaan at pamahalaang lokal. Kwalifikasyon ng Pangulo at pangalawang Pangulo. Gayon din ang kapangyarihan na sakop nito. Atin subukin ang iyong natutunan sa pagsagot sa mga sumusunod na tanong.
Maraming salamat sa pakikinig at magkita-kita tayong muli sa susunod na aralin.